Magandang tanghali po. Oras na para sa may init na balita. Matapos po maibalik ang imahe ng itim na poong Nazareno sa Quiapo Church kanina madaling araw, matapos po ang translasyon, balik sa normal ang buhay sa paligid ng simbahan. Sa kabila nito, dagsa pa rin ang mga deboto ng Nazareno, lalo't oras-oras pa rin ang misa sa simbahan ngayong Biyernes na itinuturing na Simbang Quiapo. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Rafi, Pia, nagpapatuloy nga yung hourly mass simula pa alas 6 ng umaga dito sa Quiapo. Bagamat itong Plaza Miranda at ang simbahan ng Quiapo ay nagbalik na sa dati niyang itsura. Ibig sabihin, bumalik na rin yung sa pwesto nila yung mga vendors at ang mga maninimba. Karamihan sa mga nandito ay hindi na yung mga deboto, Rafi at Pia, kundi yung mga regular na mass goer dito sa Quiapo Day dahil Biyernes nga ngayon at araw ng simba rito sa Quiapo. Normally, pag yung January 9 ay tumapat ng hindi day before Friday, itong Plaza Miranda ay kiniklear ito at nililinis, binobombahan ng bombero ng tubig, pero hindi yan nagawa ngayong araw, day after yung traslasyon ng Jesus Nazareno dahil meron ngang hourly mass ngayon kaya medyo marumi pa yung sahig at hindi pa nalilinis yung lugar. Kaninang mga misa ng umaga medyo naging mahigpit yung traffic sa Quezon Boulevard dahil mas marami yung maninimba ng umaga at sinakop nito hanggang 3 lane ng Quezon Boulevard yung direksyon na papuntang Maynila kung galing ka ng Quezon City. Pero ngayong mga oras na ito medyo lumuluwag-luwag na. Tayo'y sumubok na may makapanayam sana sa opisina ng Quiapo Church sa mga pare pero marami sa kanila yung mga puyat pa. Tatanong sana natin kung kukumpirmahin natin kung naibalik na yung napabalitang nawalang sinag ng 3 sinag ng poong itim na Nazareno na nawala raw kahapon ng umaga. Ayon sa opisina, although unofficial, ay naibalik na raw to alas 12 pa ng tanghali kahapon. Bagamat inaayos pa raw yung poon at hindi pa ibinabalik sa altar. Pia, isisingit ko lamang Trafi yung public service natin sapagkat itong si Boy na kasama ko ngayon ay nawawala yung kanyang biyenan na 72 years old na umalis daw ng madaling araw kanina sa kanilang bahay at ang paniniwala nila ito kasi nakayapak ay pupunta rito at sasalubong doon sa alas 2 na pagbabalik ng poong Nazareno dito sa Quiapo Church. Boy, pakita rin natin ano yung litrato ng iyong biyanan. Ano ba, hindi yan yung, ito yung lumang litrato. So ano yung huling suot ng biyanan mo na umalis ng bahay? Actually, yung kasama niya sa boarding house, yung bayaw ko eh. Bali, ang suot niya lang daw, naka-jacket na parang dirty white, tapos naka-shirt lang na kulay blue, tapos nakayapak lang. Kaya may posible na dito talaga siya nagpunta. Kaya nananawagan po kami na baka po meron sa inyong makakita, pagbigay alam nyo na lang po sa amin. Ito ho ba'y naipagbigay alam nyo na rin sa pulis, na ipablatter nyo na rin ho ba? Actually wala pa po kasi dito po kami talaga, ito po talaga yung unang option namin kasi dito po talaga siya. So hinahanap-hanap nyo pa lang. So kung hindi nyo pa napapablatter, mainam siguro may cellphone number ka ba o may telepono na pwedeng tawagan ng sino man na makakakita sa iyong biyanan? Opo. Ito po yung number ko. 0929 974 6571. 71. Kung hindi nyo nailista, pwede nyo rin ipagbigay alam sa GMA7. Kukunin namin ang cellphone number ni Boy. Ito kasing kanyang biyanan medyo ulyani na. Ikamo, ano? Yun ang problema. Baka hindi nito kayang umuwi mag-isa. Opo. Okay. Maraming salamat, Boy. At sana kung meron nakakapanood at makakita sa kanyang biyanan na 72 years old, dahil pakita natin ang litrato, ay maipagbigay alam sa atin, sa GMA, o kaya yung binigay nating telephone number. Pia? Mark, si Rafi ito, no? Sana nga nakamonitor sa atin yung Red Cross dahil kung nawala man siya nung sasalubungin itong traslasyon. At siguro kung nahilo man at dinala sa tent nila, sana ay maipagbigay alam din sa atin. Pero matanong mo ba, Mark, kung ano yung huling kwento ng mga kasama ni Lolo bago sila nawala? Nagkahiwa-hiwalay ba sila? Dahil nabanggit niya na magkakasama silang umalis doon sa bahay. Hindi, ito daw yung kanyang biyena na 72 years old na ulyanin ay wala raw kasama na umalis. At ito daw ay nakayapak at binabanggit daw nito bago umalis ng bahay na siya ay gusto magpunta.
doon sa prosesyon, sa traslasyon. Kaya wala itong kasama at ang pinipigilan nilang umalis, ulyanin ng araw ito, nakapuslit daw tila at may nakapagsabi ng kapitbahay nila na pupuntang araw dito sa Quiapo. Kaya nung pumutok na yung araw kanina, ay nag-ikot-ikot sila dito sa Quiapo at lumapit na lamang sa atin at yun nga, gusto ng manawagan na dahil hindi nila nakikita yung kanilang biyanan hanggang ngayon. Okay, sana sa mga nakakapanood at makikilala itong litratong aming pinapakita sa aming screen ay pagbigay lang po either sa GMA7 o sa pinakamalapit na pulisya. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar.